pambihira ho talaga itong si Secretary Vince Dizon. Oo. First time daw ho niyang makakita ng ganito katinding korupsyon. Yung nangyari dyan sa DPWH. Kaya ang tanong ho dito mga kababayan, kumusta naman yung BCDA 11 billion New Clark Sports Hub? Kumusta naman yun? Malaki din naman yun 11 billion yun. Secretary Vince, ang problema dito, di ba? Ang problema ho dito, hindi ka makaalis sa gabinete ni Marcos Jr. Yan ang kaibahan yung dalawa nitong si Vic Rodriguez. Di ba? Nung sinabi ni Vic, ayoko na. Walang nagawa itong si Marcos Jr. Hindi siya natakot na bahala ka. Pagka umalis ka sa gabinete ko may kalalagyan ka. Mag-iinit yung usapin ng 11 billion New Clark Sports Hub. Gusto mo ba yun, Vic Rodriguez? Wala siyang ganun. Kaya ang problema sa'yo, Vince Dizon, meron kang ganun. Kaya ikaw, kahit anong, pagka sinabi ni Marcos Jr., talon, wala kang magagawa kundi tumalon. Pagka sinabi niya umupo, wala kang magagawa kundi umupo. Dahil pag nagkataon, magsasama-sama kayo nila Vizcaya na Calabozo. Pero bago yan mga kababayan, gusto ko munang batiin ng Happy New Year ang ating mga kasama dito sa PH Update, no? Yung video yung in-upload ho natin kahapon. Dapat kahapon pa na-upload din Ito ho talaga ang ating pinakaunang video ngayong taong 2026. Palakpakan. Maraming salamat to ha. Sa mga kasama natin dito sa PH Update na nakasama natin sa nakalipas na 2025. Sana makasama pa rin ho namin kayo dito sa PH Update. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa pakikibaka, pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sabay-sabay ho nating talakayin yung mga paksa na pilit na iniiwasan ng mga mainstream media. Halimbawa na lang, itong pagpapakaaso nitong si Vince Dizon sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na kung gagawin, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hayun na nga mga kababayan. Eto na nga ho, umpisaan natin ang ating talakayan. Mamaya ka na Vince ha, mamaya ka na. Hoy Bulol, mamaya ka na. Dito muna ako yan. Yan, ako, ito ho matindi dito mga kababayan. Talagang sobrang lamig ha, talagang winter na winter ho dyan sa Malacanang ngayong mga panahon na to. Base ho sa 4th quarter 2025 survey ng SWS, nag-negative 3 ho dyan sa Malacanang. Ganyan ho kalamig. Talagang, siyempre, ang tawag dito, yung trust rating na yan ni Marcos Jr., ika nga, sumasabay sa season yan. Pagka January, lalong lumalamig ho panahon dyan. Kung December pa lang, December 12 to 15, nag-negative 15, yung trust rating, net trust nitong si Marcos Jr. Sa mga susunod na buwan, January, February, first quarter ng 2026, nako, wala na ho talaga mga kababayan. Talagang ika nga, ubos ang political capital nitong si Marcos Jr. sa pilit niyang pagtatakip. Tama, pagtatakip. Sa kanyang involvement dito sa mga maanumalyang flood control project, di ba? Ano ho ito mga kababayan? Talagang pinagtatakpan ho niya. Kasi gusto niyang ibulalas ito sa sambayan ng Pilipino. Dapat wala nang ICI, di ba? Diretsong ombudsman, diretsong DOJ. Si Cabral, kulong na yan kung ano pa man, di ba? Kaso, nakaalis na si Trigi Bolivar. Nakaalis na itong si Adrian Darsamin sa gabinete niya. Wala na rin itong si Amena Pangandaman. Pero wala na hong issue, ika nga. Yung DOJ, yung ombudsman, hindi man lamang ho pinapatawag, gustong kausapin, o ini-SS, sinasalsal yung angulo na di kaya involve ang administrasyon dito sa iskandalo ng flood control na to. Paano? Yung isang Remulla gusto daw maging presidente sa 2028. Naku, paano ba yan? 2026 pagkatapos nito. Pagkatapos kasi ng 2026, wala nang issue dyan. Wala nang issue dyan na ika nga mga minor issue, puro major issue na. Kasi balagbagan na ho talaga to. Ito ng panahon, itong 2 taon na to, dito na ho ika nga isiset ng tempo ng kanya-kanyang mga kandidato sa 2028 presidential election. As early as 2026, mag-uumpisa na ho tayo ng bugbabalag. Madugo ito mga kababayan. Madugo itong 2026. Talagang ika nga, kung nakakita ho kayo ng negative 15 na net trust rating, sa mga susunod na buwan, mas matindi ho ang trust rating na makikita nyo dyan. Habang itong si Marcos Jr. sumasadsad ang kanyang trust rating. Itong si Vice President Sara Duterte, as usual, amahan ho yan, umaarangkada ho yan. Ito ho ang ating, sa tingin natin, ito ang pinaka-accurate na representasyon ng kung sino nga ba ang kung tawagin pagkakasunod-sunod ng kabalbalan na yan dyan sa DPWH. Siyempre, Presidente, sino ba pumirma sa budget? Kahit naman sino tanongin nyo dyan, halimbawa, nag-budget kayo sa bahay. Diba? Nag-budget kayo sa bahay, ganito lang ang budget natin. Tapos aaprubahan yan ng yung nanay o yung tatay. Ngayon, i-check ngayon. Diba? Meron siyang finance, marami siyang tauhan. Nandiyan si Kuya Bunso, check nyo yan, ito yung budget natin. Bago ko pirmahan yan, tama ba yung ganito, tama ba yung ganyan? Na-check. Itong si Marcos Jr., yun ho ang trabaho niya. Siya ho, yung huling pirma dyan. Kaya kung merong problema dyan, hindi pa nga doon sa koneksyon ng mga bagahe, doon pa lang sa pagpirma. Meron na hong panagutan ng presidente dyan. Ito, pakinggan ho natin. Itong si Bulol, kaugnay dyan sa dyan sa napakatinding korupsyon sa ating bansa. Nakakagalit, ulitin ko, ngayon lang mo ako nakakitang ganito. Nakakagalit, ulitin ko, ngayon lang mo ako nakakitang ganito. Binubola mo naman kami, Vince, first time. Di ba? Yung sagutin mo yung BCDA Sports Hub, di ba? New Sports Hub. Kung first time mo makakita niyan, yun, 11 billion yun. Di ba? Walang kaibahan yung 11 billion. Yung kumpara doon sa billion-billion din pinag-uusapan natin ngayon. Binubola mo kami, Vince. Tagal ko sa gobyerno. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Wow. Sabi mo nga, blatant, brazen. Talagang kawalang hiyaan na to Talagang yung nangyari sa New Clark Sports Hub, hindi ba kawalang hiyaan yun? Hindi ba blatant yun? 11 billion yun. Ayan 11 billion. Di ba? Hindi ba blatant yan? Hindi ba kawalang yaan yan? Kaya hindi ka makaalis sa gabinete ni Pangag. Yan ang dahilan, di ba? Akala nila
lusot pa sila dito. Pero kagaya nung nakikita nyo ngayon, hindi namin titigilan to. Nakalusot na sila. Nasaan na ba si Amina Pangandaman? Nasaan na? Nasaan na si Lucas Bersamin? Nasaan na si Adrian Bersamin? Nasaan na si Taiji Bolivar? Natauhan nito ang Sangara na Deputy Secretary na isa sa mga ika nga tinuturong mastermind o pinaghahatiran ng pera dyan sa Diamond. Nasaan na sila? Kaya kung hindi nyo sila tatantanan. Ikaw ang hindi tatantanan ni Marcos Jr. kung sakaling iwan mo siya sa ere dito sa isa na to. Dahil kayong lahat dyan sa gabinete, meron kayong mga bagahe. Palakpakan. Kung klase talaga kayo, akala nyo makakaisa kayo Kahit bagong taon, dapat sana bagong taon, bagong buhay tayo yung mga kabalbalan nyo tuloy-tuloy pa rin. Dito tayo. Attorney Vic Rodriguez, by the way Attorney Vic, happy New Year. Kumusta na tong si Attorney Vic? Happy New Year, Attorney Vic. Ito na, umpisa natin dito kay Attorney Vic Rodriguez. Grabe, unang buga natin dito kay Attorney Vic Rodriguez pala, yung video natin yung dito sa bagong taon. Malupit itong video niya na to, kaya sabay-sabay natin panoorin. Okay. Ano pong oras dyan, ano man po ang ating katayuan sa buhay, tanggapin po ninyo ang aking pagbati ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon sana sa ating lahat. Magandang tanghali po dito po sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino sa anumang panig ng mundo at yung ating mga kababayang overseas Filipino workers, Filipino migrants. Maraming salamat. Happy New Year. Kundi po dahil sa inyo, higit pong lugmok ang ating ekonomiya. Salamat sa inyong mga pinapadala, sa inyong mga inward remittances. At mamaya ho yung mga hahabol ng replay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ano man po ang inyong ginagawa, baka yung karamihan ay nanananghali o dili kaya ay naghahanda na para sa ating medianoche, yung ating pong pagsalubong sa 2026. 500 lang po ang ating limit. Pagagalitan po kayo ng tanggapan ng Pangulo pag tayo gumastos ng more than 500. 500 nung Pasko, hindi ko nga alam kung 500 nung Pasko o 500 Pasko at New Year. Pagka ganun pa man, sila ho ay mucho-mucho. Kanya ito po yung ating pamagat ngayong hapon, 2 milyon kada congressman. Habang tayo ay minimenos bilang mga Pilipino, tinatanggalan tayo ng dignidad, ng self-respect, ng decency in carrying out the most awaited celebration of the year, which is yung katatapos lamang na Pasko at itong paparating. Ilang oras po mula ngayon, pagsalubong natin sa 2026, sila ay nagpapakasasa sa pera nating mga Pilipino. Samantalang tayo, mamuhay lang daw po tayo sa 500 Noche Buena, isama mo na dyan yung 500 na Medianoche, yung pong ating kakainin mamayang gabi. Ganyan po kung paano nila minamaliit tayong mga Pilipino. 2 milyon kada congressman. Bago po tayo magpatuloy, meron pong mga nauna, batiin ko lang Unang-una, nakita ko talaga, tama po yung datos na kulelat po ang Pilipinas pagdating po sa larangan ng turismo. Dito po talaga tayo merong competitive advantage. Subalit, imbis na ba i-promote ang ating mga strengths, yung ating mga nagagandahang isla, ang pinopromote po kasi ng Department of Tourism, yung pagmumuka ng kanilang kalihim o yung minister o yung secretary ng Department of Tourism. Hindi po kaaya-aya yung... Balagbagin mo, Attorney Vic. Hindi ko na balagbag yung si Frasco. Balagbagin mo. Nakananto ko sa magazine ng Pilipinas para makapanghikayat ng mga turista. Pagmumukha niya nakabalandra, pambihira talaga. Sapagkat hindi naman ho yun ang gustong puntahan ng ating mga turista. Ito po yung ating tourist arrival in Southeast Asia. Tingnan po nito, nagsisirculate naman po ito sa iba't ibang Viber groups. Pero minarapat kong ipakita sa inyo para ma-appreciate din ho ninyo. Yan. Ang Pilipinas, ang meron tayong tourism arrival for this January to August of 2025, 3.96 million tourist lamang. Samantalang ang Vietnam, kung saan po yung sinilip ko, anong meron sila, 13.9 million. Ang Thailand po, January to August of this year, 21.88 million. Napakalaki po nung dumarating na turista sa kanila. Napakasigla po ng turismo nila. Ako po'y kagagaling ko lang itong mga nakaraang araw. Mapapansin mo grabe po yung pila sa immigration. Ibig sabihin masigla, malakas at talagang pinupuntahan yung kanilang bansa ng mga turista. Tayo kasi, ang pinopromote ng Department of Tourism, meron din pong nagpadala. Kilala ko po ito, hindi ko siya may tuturing kaibigan. Nakasama ko, nagtrabaho sa gabinete. Pero tingnan nyo naman. Teka lang Tornivic, tanggalan ko lang yung tawag dito yung yan. Para makita ng mga kababayan natin kung anong klaseng kabalbalang pinagagawa nitong si Frasco diyan sa Department of Tourism. Pambihira ka. Pagka nga naman tinamaan ka ng magaling, tingnan niyo yung mga kababayan. Di ba? Gusto maging artista, dapat di ka pumasok sa gabinete. Madam, dapat wala ka sa gabinete. Gusto mo mag-model-model, nag-artista ka dapat. Gusto mo ikaw maging paksa ng mga tawag dito, ng mga magazine, mag-artista ka. Hindi yung pinupromoto, okay lang sana Tarsier yan nandyan di ba? Bohol o Tarsier. Makita mo dyan Tarsier o kaya yung white sand ng Boracay. Yan, mga ganyan. Kasi yun lang meron tayo dito At yung ino-offer natin ngayon, kagaya ng white sand, meron din dyan sa Indonesia, meron din dyan sa Thailand, meron din sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia.
Diba? Maganda nga lang yun sa atin. Pero merong alternative nga na makukuha mo yung kaparehas na resulta na experience na gusto mong mangyari. Kaya kung maganda nga lang yun sa atin, siguro maganda ng 5 paligo yung ating mga attraction sa Pilipinas. Siyempre, Pilipinas yan di ba? Kaso kung nga gusto mo na safety, tapos walang advisory sa bansa nyo na pagpunta dyan sa Thailand, halimbawa, dyan sa Malaysia, dyan sa Indonesia, wala namang dyan, travel advisory yung kagaya ng Amerika, kagaya ng China, di ba? Kasi yung karamihan, mga Chinese, marami hong pera yan. Marami ho silang kayang waldasin sa paggagala, nga. Diba, baka akala nyo mga Chinese, walang pera yan. Karamihan pagka kayo pumapasyal sa iba't ibang lugar, karamihan ng mga makakasama nyo, malamang sa malamang, puro mga Chino yan. Kasi sila maraming pera. Marami ho silang, tingnan nyo yung nangyari sa Japan. Noong nagkaroon ng advisory ang bansang China na yung kanilang mga turista, wag na masyado magpupunta sa Japan. Kulang na lang ho yung maparalisa. Hindi na maparalisa. Dinamdam ng bansang Japan yung advisory na yon ng China. Kasi marami ho talaga. Tsaka pag nag-tour yung mga yan, pamilya, hindi yung isang tao, 2 tao, wala akong ganoon. Pamilya ho, angkan-angkan yung pagtutur ng mga yan. Ganyan ho sila. Halimbawa yung mga advisory na yan, Amerika, may advisory sila sa Pilipinas. Canada, may advisory sa Pilipinas. Kumbaga sinasabihan yung kanilang mga mamamayan na kung meron din naman kayong pupuntahang ibang bansa, ito na lang kayo pumunta, wag na sa Pilipinas, delikado dyan. Baka pagpasok nyo pa lang sa airport, manakawan na kayo. O, di ba? Di safe eh. Ngayon, imbis na ma-encourage yung mga turista, titingnan nila yung magazine sa mga airport po siguro yan, iiwan sa mga lounges, iiwan kung saan-saan, di ba? Ipapamahay, ililibre nila yan, pamimigay niyan, kasama sa binayaran natin yung mga magazine na yan. Tayo kung nagbayad yan. Hindi ho kung sino-sino si Prasco, hindi ho. Sambay ng Pilipino nagbayad yan. Ika nga parang mga brochure yan. Alam niyo yung mga binibigay sa mga mall, yung mga merong promo, ganyan ho yan. Yung magazine na yan parang brochure sa mall na kung saan pagka merong turista sa airport, pag upo niya sa lounge, makita niya yung pagmumukha ni Prasco, anak ng Petrang Garapata, di ako pupunta ng Pilipinas. Ito pala makikita. Sasalubong pala siya sa airport si Prasco, no? Lang yan. Is this the way to promote tourism? Yan sinasabi. Whether international tourism or domestic tourism. And up to this very moment, huling araw ng ating taon, 12 hours to go, magsasara na po yung 2025, I cannot fathom how come yung mga ganitong non-performing or underperforming cabinet members na sumasahod po gamit ang pera ng nating mga Pilipino ay nananatili pa rin sa gabinete. We should take advantage. Ito po sanang strength natin. Meron talaga tayong advantage pagdating sa tourism. Correct. Kagaya po nung prinsipta sa isang talk na ginawa ni dating NEDA Secretary si Carl Chua, samantalahin po dapat natin yung regular tourism. Yung mga bumabiyahe para makita sana yung ating mga tourist spots, yung magagandang tourist vacation areas natin, yung magaganda nating beaches, ang dami niyan, yung mga gaganda nating island. Yung samantalahin din sana natin, yung tinatawag na retirement tourism o yung retirement tourism, dito po magre-retiro. At yung pong isa, yung medical tourism, para pong sa Bangkok. Di ba? Yung sana ang ating meron tayong comparative advantage. Magaganda po ang ating isla. Correct. Bata po, higit hamak ang ating populasyon. We have a very, very young population. Hindi po kagaya ng ibang bansa, kagaya po ng Japan. Old na po yung population ng Japan. Ang China po, aging. Tapos declining. Yung Japan, matagal na pong nag-decline Yung bumaba na po ng bumaba yung population nila. At kulang na po sila yung sigla ng mga kabataan kagaya ng sa atin. So yan sana ang ating pinag-uukulan ng pansin, hindi yung pinopromote yung ating personal glory o kung ano nang itsura natin, hindi po kayo ang Pilipinas. Hindi lang po kayo ang representative o kumakatawan o sumasalamin sa Pilipino. Kaya ito pong darating na taon, sana ho ay mag-pick up yung tourism sapagkat ito po yung atin sanang pag-asa na makaahon sa kalugmukan ng ating ekonomiya. Batiin ko lang po yung mga nauna GB 636. At GB636, Happy New Year din sa iyo. Si Mark Joseph Acosta, si at Ruby Valle 7650. Happy New Year. Kaya at Mea Lane Montemayor. Yeah. Hello Attorney Vic. Hello din po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay ngayong huling araw ng taon. I'd like to take this a little lighter sana. Subalit hindi rin po nagpapahinga yung mga kawatan sa gobyerno. Makibahagi po kayo. Sana ho ay kung ano yung inyong tradisyon pag New Year, maganda rin po pag-usapan yan. Habang kayo po ay nanananghali o kayo ay naghahanda ng inyong pang medianoche mamaya, pahintulutan po ninyo na samahan ko kayong ngayong huling araw ng taon, December 31, 2025. May nagkomento, ako po ay hindi nakaitim ngayon, ako ay nakakulay berde. Tama po yun, sapagkat pag tinignan ninyo, ang color of the year for the coming 2026 ay berde. Wow. Green po, yung shade of green, ang color of the year. Kanya po, tinirnuhan ko na yung paparating na taon. Dapat pala, sayang, di tayo nakagreen. Mamaya mag-green ho tayo, next video, mag-green tayo. At nagsuot na po tayo ng berde. At hindi lamang po yung color of 2026 ang berde. Pati po yung survey, berdeng-berde na ang kulay. Mamaya pag-uusapan din ho natin. No? Si Tintot, hi po, Happy New Year, be safe po. At Dennis, DV Vlog, hi Attorney Vic. At Kano Dash Rus. Hello po, Attorney Maisog. Marami pong salamat. Kay
pamagat. 2 milyon kada congressman pamasko at yung pag-release according sa pagbubunyag ni Congressman Lian Leviste, itiniming doon sa pagpasa nung kanilang General Appropriations Bill. Talagang walang kupaso yung ating Kongreso eh. Talagang ang kakapal ho ng mukha eh. Solid. Nakuha pa nila na magbigay, yung liderato ng Kongreso, nakuha pang magbigay ng tigda 2 milyon pamasko Kapal ng mukha, eh. at balato dahil pinirmahan o pabuya dahil iniprubahan yung kanilang Bicameral Conference Committee report sa loob lamang ng 1 oras. Tigda 2 milyon. Samantalang tayong mga ordinaryong Pilipino, inaatasan, inuutusan, kinukutya. Hanggang 500 pesos lang ang ating Noche Buena, hanggang 500 pesos lang ang ating Medianoche. Pera ho natin, yung tigto 2 milyon na pinamumudmod diyan sa Kongreso. Sabi pa ng isang senior leader, si Congressman Ronnie Puno, ito raw po ay parang augmentation o pang-alalay sa mga congressman dahil magpapasko, mamamasko yung mga kapitan, meron sila kung ano-anong programa, wala po kaming pakialam Yan. kung may mamasko sa mga Balagbagin mo kongresista. yan, attorney. Oh, walang yan. Hindi naman po iyan sakop ng kanilang mandato bilang legislators o mambabatas. Kaya ba kayo naging congressman? Para meron kayong 2 million additional allowance or bonus or pabuya or reward. Malamang sa malamang yung kalakaran na yan, matagal na ho siguro kumaan yan. Matagal na nilang galawan yan. Pero talagang lumala yan nung panahon nitong si Martin Romualdez, 19 Congress. Tuwing magpapasko at bagong taon para meron kayong maipamigay sa inyong mga political leaders? Yan ba ang mandato ng kongresista? Tuloy-tuloy po yung kakapalan ng mukha, hindi talaga tinablan. Kahit po lantaran na yung mga nabubulgar na korupsyon, tigda 2 milyon. Yan po yung paliwanag ni Congressman Ronnie Puno, yung isa sa senior leaders, isa rin sa tumutunog dati, umuugong na pumuposisyon bilang House Speaker. Correct. Kung ganitong pananaw ng mga leader no? na nais maging Speaker, sa bagong taon ho, sana magkaroon na ng bagong leaders. Sa bagong taong parating, 2026, sana ho, panalangin ko, may mga bagong leaders ng maluklok upang mabago na ho ang itsura ng ating bansa. Si Galaxy, kamusta po kayo from Forward ko muna. MVN Teves. MVN Teves, I agree with you. Abolish the House of Representatives. Pagka inabolish po natin yung Kongreso, I'm confident, we stand to save at least 1 trillion pesos annually. Wala naman pong ginagawang substantial na batas yung mga yan eh. Saan ka nakakita na yung 6.793 trillion panukalang budget for 2026? Mga kababayan, 6.793 trillion po ito ha. Inaprubahan, ipinasa ng mga kongresista in less than 1 minute. Paano mo pinag-aralan itong napakalaking panukalang budget for 2026 na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos? At malaking bahagi po nito ay ating uutangin. Nakuha pa ho nila magpamudmod ng tigda 2 milyong piso. Kaya yung mga kababayan po natin, katukin po ninyo yung inyong mga kongresista. Total, binigyan sila ng additional 2 million pesos. Ito yung deklarado. Ito yung nalalaman natin. Katukin po ninyo, puntahan po ninyo yung tanggapan o yung bahay ng mga congressman ninyo. Meron po silang tigto 2 million additional. Humingi po kayo, may oras pa, ng ating pang medianoche. Humingi po kayo. Yung sinasabi ng Marcos administration na tigpa 500 lang, huwag tayong lalagpas sa 500 pesos na Noche Buena at 500 pesos na medianoche. Kunin po ninyo sa inyong mga kongresista. Napakarami po nilang pera. Bukod po dyan sa kanilang kinurakot at nakurap dyan sa flood control projects. 2 million. Hingan po ninyo, tigli 500 na lang. O meron pong 4,000 makikinabang. Katukin po ninyo, may oras pa para meron po kayong maihatag ngayon sa inyong hapagkainan mamayang medianoche. Kung tigpa 500 pesos, si congressman o si congresswoman ho, kaya kayong bigyan hanggang 4,000 tao. Kunin natin yung 2 million na yan. Pera po nyo yan. Katukin ninyo. Puntahan ninyo ngayon yung mga bahay ng mga kongresista ninyo. Nalatala na po sa mga pahayagan yan, meron silang additional 2 million pesos each. Katukin po ninyo. Manghingi po kayo ng pang medianoche. Tigli 500. Kaya pong mamudmod ni congressman o ni congresswoman hanggang sa 4,000 tao. 2 million po yan. Yung iba dyan, higit ang nakuha, katukin po ninyo, wag ho kayong mahihiya. Pera po natin yan. Ibubulsa lang po nila yan. Kunin po ninyo, mag-doorbell kayo. Tumungo na po kayo sa bahay ng mga congressman. May oras pa ho. Mag-doorbell po kayo, pumila kayo doon. You demand. You give us 500 pesos now for our medianoche. Mamayang pagdating ng 12:01 a.m. Pagsalubong ng bagong taon. Congressman, congresswoman, sabi ni Atty. Vic Rodriguez, meron kang 2 million. Bigyan mo kami ng tigpa 500 pesos dahil hindi mo pera yan.
kunin po ninyo. Si Greg Francisco, Kasi ano yun yung pag-liquidate doon, certification lang. Pagka binul sa'yo ni congressman, pinambigay sa mga kabit. Bakit po natin sinasabi lagi ditong kabit? Kasi marami po sila mga kabit, yung mga congressman. Nako, kung gaano ho kalala sa pangungurakot, ganun din ho kalala sa pangangabit yung mga yan. watching from Calgary, Canada, ang mga government employees, maliit lang, Christmas gift. Tama po yun. Yung ating mga nagtatrabaho sa pamahalaan, katukin po ninyo ang inyong mga kongresista. Pumila po kayo. Kahit na magmistulang protesta ang inyong pagpila, obligahin ninyo. May 2 million po sila. Pag sinabing paano nyo nalaman yan, sinabi po ni Congressman Ronnie Puno, yung inyong leader sa Kongreso, meron kayong tigda 2 milyong piso, wag nyong itago. Amin yan, pera namin yan, kailangan namin ng pang medianoche nang makakain naman kami ng disente sa pagsalubong ng taong 2026. Yan po ang gawin ninyo. Dahil may 2 million kada congressman. Grabe na po pera ng mga yan. Grabe na po, paliliwanag ko sa inyo. Yung 6.793 trillion na budget po, panukalang budget for next year, ilang oras na lamang po, 2025 na. Yan. Yung mga sumisigaw na tinutulak tayo sa isang armadong digmaan o armadong konfrontasyon laban sa superpower na bansang China, sinasabi nila atin ito, yung mga pinag-aawayang bato. Sabi po kasi ng UNCLOS, bato lang yun eh. Di ba? Low tide, high tide feature lang yun eh. Ang claim lang po natin doon, ang basehan ho natin, bahagi daw po yun ng ating exclusive economic zone. Hindi man natin binabanggit na ito ay ating bahagi ng ating sovereignty. Yung sumisigaw ng atin ito ho muna ipaglaban natin. Yung ating national budget. Bakit? Malinaw, walang debate kahit saan tayo makarating. Itong perang ito, yung 6.793 trillion, atin ito. Pera po natin ito. Ito ang ating ipaglaban. Huwag po tayong magpapadala doon sa mga mahilig sa propaganda. Yung mga sinasabing atin ito, na wala daw mawawala ni katiting sa ating teritoryo. Tama. Hindi nga malinaw kanino yung pinag-aawayan doon eh. Di ba? Next year, sa ilang oras mula ngayon, ay gaganapin dito sa Pilipinas yung ASEAN, yung Association of Southeast Asian Nation. Pansinin ninyo, tayo lang ang mahilig makipag-away sa China. Hindi ko sinasabing tama ang China. Pansinin po ninyo, yung ibang claimants, yung Vietnam, ang dami rin pong claim yan, pero malamig ang ulo nila pagdating sa usapin ng territorial dispute or exclusive economic zone dispute. Yung mga miyembro ng atin ito, alin ang atin? Ang ating mga kababayan, bago po matapos ang taon, isariwain lang po natin yung mga issue dahil ito rin po ang ating dadalhin at patuloy na tatalakayin next year. Bakit? Unresolved issues po ito. Mamaya po, sisimulan natin. Mula sa pag-aresto, mula sa pagkakanulo kay Tatay Digong sa kamay ng mga banyaga, hanggang ngayon, huling araw ng Disyembre, taong 2025, wag po natin kalilimutan itong mahalagang issue. Ano po yan? Massive corruption, looting of public funds, at drug addiction. Yan po yung mga issues na kinakaharap ng ating bansa ng kasalukuyang administrasyon at patuloy nilang iniiwasan at patuloy nagtatangkang tayo'y budulin. Balik po tayo sa 2 million kada congressman. Si Nanette Samiliano, yung mga mas malapit kay Mika Swansing, yung chairman po ito ng appropriations, mas malaki pa sa 2 million, malamang. I agree with you, Nanette Samiliano. Shen Gomez, God bless you more. Attorney Vic Rodriguez, thank you. Si Sunny Boy Berbanya, hayahay talaga ang congressman. Dapat po talaga i-abolish itong kongreso. Si Elmer Nair, Dungit Cordova, Paldo, kaya nga ho, magtungo po kayo sa bahay ng mga congressman ninyo, mga kababayan. Sa lahat po ng nanonood, marami pong salamat sa mahigit 1,000 live viewers natin base po sa Magic Eye na aking nakikita. Turuan po ninyo yung mga kapitbahay. Magtungo na kayo ngayon sa bahay ng inyong mga kongresista. Manghingi po kayo ng tigli 500 piso. Huwag po kayo manlilimos ha. You demand. Congressman, Congresswoman, Attorney Vic Rodriguez said, I go to your house, I demand my 500 pesos para po meron kaming maihahain ng aking mag-anak ngayong 12 midnight pagsalubong sa bagong taon bilang aming medianoche. Sugurin po ninyo ang bahay, opisina o lungga ng inyong mga kongresista. Paldo po yung mga yan. May additional 2 million, at least 2 million pesos each. Demand 500 pesos from them. It is your money. Masyado ng maraming nakurakot at ninakaw yung mga yan. Except of course for a few. Kagaya ni Congressman Sid Ungab. Wala pong nakuha yan at hindi po tatanggap yan. Correct. Si Congressman Leviste, si Congressman Pulong Duterte, si Congressman Omar Duterte, si Congressman Bong Suntay. Ito yung mga hindi kukuha ng mga pera diyan Pero yung mga kilala na ninyo na kongresista, mismong senior leader nila ang nagtuga si Congressman Ronnie Puno. Sabihin ninyo, binisto kayo ni Congressman Ronnie Puno. Meron kayong additional tig 2 million, pamasko daw ng kongresista sa lahat ng namamasko at magbabagong taon. Hingin po ninyo para meron po tayo makain namang disente mamayang 12 midnight. Si Aida Flores, paldo na naman ang mga taga
Kongreso, kawawang Pilipinas, saan kami pupulutin ito? Ay hindi po siguro lahat ng taga-Kongreso, mga congressman lang ho, dahil napakaraming matitinong kawani ng Kongreso. Hindi ho binigyan ng tig 2 million yan. Hindi po, wala pong tig 2 million yan. Yung mga kongresista po, yan po talagang paldo. Paldo gamit po ang pera natin. So 2 million kada congressman. Bukod pa po ito, doon sa kanilang isiningit na 10.5 billion. Kinig ko kayo ha, ulitin ko ang layunin po ng ating tinig maisog ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso to elevate the level of public discourse. And we've been doing this for half a year now at mukha naman pong marami po ang nagre-respond wherever I go at sinasabing ang ipagpatuloy yung ating tinig maisog dahil nga po marami kayong natututunan and it is part of my advocacy na iangat po yung antas ng pampublikong diskurso, bigyan kayo ng napapanahon ng tama at sapat na impormasyon para magkaroon kayo, makabuo kayo ng inyong sariling paninindigan, sariling opinyon, sariling kuro-kuro. Again, not necessarily na kayo ay sang-ayon sa aking pahayag, sa aking opinyon, sa aking pananaw. Hindi po. Mainam kung pareho, mainam din kung hindi. Ang importante, magkaroon kayo ng sarili ninyong opinyon, kuro-kuro at matigas na paninindigan base sa tamang impormasyon. Kanya po natin ginagawa ito. At ito nga ho, yung tumambad sa atin, binigyan ng extra 2 million kada kongresista na aliado ng Marcos Jr. Administration. Pag hindi ka aliado, pag ikay kritiko, pag hindi ka bumoto sa pag-aproba ng budget, wala kang 2 million, wala ka ring budget. No? So doon natin makikita na bukod sa 2 million, inaprubahan po nila yung 6.793 trillion budget, panukalang budget for 2026. Sabi, nakakatakot po ito, sinabi nung kasalukuyang Executive Secretary, si Ralph Recto, yung dating Secretary of Finance, na kumuha sa 60 billion pesos na PhilHealth funds, na kumuha sa 117 billion pesos PDIC funds, at kung ano-ano pang pondo. Sabi po niya, kasalukuyan daw po nila, and to use his term, thoroughly reviewing the proposed 2026 budget. Bakit ko po sinabing nakakatakot? Ano? Grabe. Bakit ko po sinasabing nakakatakot? Mantakin po ninyo. Yung paggagamit ng salitang thoroughly reviewing the proposed 2026 national budget, gas-gas na po iyon. Yun din po ang ginamit nila para budulin tayong lahat dito sa 2025 national budget. Prueba? Ito po yan, yung kunya-kunyari nagpupulong sila. Taong 2024 po ito. Ang sabi po nila rito, Marcos thoroughly reviewing 2025 budget to conform to the charter. Ginamit na po nila yung thoroughly reviewing. Ano nangyari? Di ba po Lilyaso? Di ba? Trilyong piso ang inanod sa baha na wala namang flood control or flood mitigation project. And Recto is doing it again. Thoroughly reviewing. Paano magkakaroon ng thoroughly reviewing? Tingnan natin kung may ibibito si Bongbong Marcos. Pero walang ibibito yan. Parang this year. Ang binito niya, yung unprogram. Wala po yun. Yung unprogram po, yung katotohanan, gagamitin mo lang yan, ulitin ko, kung merong excess collection, kung merong pong new taxes, o kung merong pong bagong utang o bagong uutangin. But without those three sources of funds, wala po yan. So yung binito niya, bito-bituhan lang po yun, budol po yun. Ngayon, itong 6.793 trillion pesos proposed 2026 budget, sinambulat na po ito, in-expose din ni Congressman Leviste ng Batangas. Meron pong isiningit. Mga kababayan, wag lang po ninyong tingnan yung ating pong pamagat at 2 million. Malaki na yan kada congressman. Ulitin ko sa lahat ng nanonood, nasa more than 1,000 po tayong live viewers. Please, mag-comment, mag-react po kayo, mag-like, importante po mag-share, at importante po sana mag-follow. Palakasin pa po ninyo ang ating pahina. Yun. Kaya naman mga kababayan, hindi na tatapusin ang video na yan itong si Tony Vic Rodriguez. Nasa 31 minute mark po tayo ng video na yan. Punta lang ko kayo sa Tinig Maisog para mapanood yung kabuuan ng pagtalakay na yan itong si Tony Vic Rodriguez. Sa hindi pala di umanong, kinumpirma na pala, maging nitong si nitong idininay ni Shansing, kinumpirma ni Puno. Sino pa niniwalaan natin sa mga si Raul na to? Mahalin mo natin ang Pilipinas. Maraming salamat. Happy New Year sa lahat. Maraming salamat to sa mga kasama natin sa nakalipas na 2025. At sana tuloy-tuloy ho ang ating pagkikibaga at pagsuporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at talaga mapag-usapan kung ano yung mga napapanahong issue sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Mahalin natin Pilipinas.